Nakatira si John Ray sa isang bahay kubong bigay ng gobyerno. Nung puntahan ko siya, naroon din ang tatay niya at ilang nakababatang kapatid. Magkakapatid, alis ka dyan, magkakapatid mo, hindi ka kapatid. Nakainom man si tatay, mahaba-haba rin ang aming kwentuhan. Hindi ko gusto magkaroon ng pamilyang ganito eh. Hindi ko gusto magkaroon ng pamilyang ganito, ng ganitong bahay. Hindi ko gusto. Ang pangarap ko sa mga anak ko yung magkaroon ng sariling bahay. May sarili kaming bahay, pero lote lang. Ito, lote namin to, pero wala kaming pang tostos. Wala akong trabaho eh. Hindi ko ginusto yan. Hindi ko ginusto. Talagang wala, talagang malupit sa akin kapala kasi wala akong pinag-aralan. Ano po dati niyong trabaho? Welder Peter nga ako. Kaya lang nga, ang tinapos ko, grade 6 lang. Paano niyo po pinapakain ng mga anak niyo? Sa mga ganyan, diskarte, halimbawa kung sino magpasangla ng cellphone. Alam mo, magpasangla ng gamit, dun yung kita namin 30, di yun bibili namin bigas. Pumunta ro sa Gibara pag nakakuha ng gatong, halimbawa 50 pesos, di hingin ko yung 20. Pabili namin bigas. Ganun lang buhay namin. Ito, Mia. Inalaman niyo, alam niyo naman yung buhay namin mahirap. Dati, iniisip kong swerte ang mga bata dahil hindi nila ganap na nauunawaan ang kahirapang kinasasadlakan ng kanilang pamilya. Pero sa bawat patak ng luha ni John Ray, mukhang matagal na niyang kinalimutang siya'y isang bata. Ba't ka naiiyak sa sinabi ni tatay? Naawa lang kasi ako sa papa ko. Nater. Kasi minsan nawala siya trabaho, tapos nahihirapan kami. Paano nahihirapan? Minsan di nga kami nakakain sa isang araw. Sa isang araw, walang pagkain? Opo, minsan-minsan. Ikaw lang minsan. Minsan, isang buong araw, walang kain nun? Opo. Kaya ang mga magulang ni John Ray, pikit mata na lang sa pagiging batang pirata ng anak. Hindi ko alam na kasi hindi naman talagang member ng Pirates yung mga sila na gano'n ng Pirates na bata. Yung mga batang Pirates lang naman yun. Nagulat ako sa narinig ko. Sa tingin pala ng tatay ni John Ray, parte lang ng pagkabata ang pamimirata nito. Ganito rin ang pananaw ng mga batang piratang nakausap ko. Eh, di ba sabi nyo nga yung pirates, ano yun? Mga magnanakaw. Di ba? Yung akyat barko, nagnanakaw ng mga gamit doon, di ba? Pero hindi naman kami ganun. Sa barko lang talaga kami nang mabaal. Sila, ano na sila eh. Patapon na mga buhay nun eh. Sino? Mga pirates na malalaki. Yung mga pirates na matatanda. So magkaiba pa ba yun? Yung pirates na matatanda tsaka pirates na Pagkaan na sila, senior kami, junior pa lang. kayo junior pa lang. Sila senior Ano na. yung sabihin nun kung junior pa lang kayo na pirate? Kumbaga pumapangalawa kami. Sumusunod kami sa kanila. Ano yung mas mabait kayo, gano'n? Oo, mas mabait pa kami sa kanila kasi mga kinukuha lang namin, mga bakal-bakal lang, yung mga maliliit-liit lang, mga 5 Minsan kilo. nga may mga Sa kanila, daan-daan ang mga minsan nga may mga nagsasabi sa amin yan, ay wag kayong mapapagas mga pirates na malalaki yung mga bigatin na talaga ninanakaw Sino nagsabi nun sa inyo? mga dyan, mga tao dyan. Eh, hindi kaya paglaki nyo, maging pirates din kayo na ano? Yung tunay na pirates na malakihan na yung kinukuha? Hindi, Hindi? magiging ganun. Ngayon pa lang, nadidiskubre na ng mga batang mabilis ang pera sa pagkuha ng hindi kanila. Si Ian nga, kinalakhan na ang buhay pirata. 17 anyos siya at veterano na sa pag-akyat ng barge. Gaya ni na John Ray, nagsimula rin siya sa pagkuha ng maliliit na gamit at retasong bakal. Ngayon, siya ang nag-iisang miyembro ng Pirates na nakita kong may hawak na cellphone. Saan ang galing yung cellphone mo? Doon lang. Sige, para rin. Katas ng bakal. Paano mo kinuha yun?
Wala. Tinukot. Paano mo nadukot yun? Tulog-tulog kasi. Ha? Tulog-tulog kasi may-ari. Nagawa niyo po sa isang, ano ba to? Kada isang taon. Ngayon pa nga lang, pinoproblema na ang grupong pirate sa Baseco. Ang management ng terminal kung saan dumadaong ang mga barkong inaakyat ng mga bata, dumadaing na. Pag may nahuli kami, dadalhin namin sa pinabablatter namin sa barangay, din ano ang advice ng barangay, direct na kami sa DSWD. Kasi karamihan dyan, mga minor age eh. So, pagdating sa DSWD, wala din namin napapalo up yan kasi ngayon, makikita naman namin, nakalabas naman. After 1 day, 2 days, sa labas naman. Makikita naman ng panibago ulit. So, routine. Ilang miyembro na rin ang grupong pirates ang dinala sa police station malapit sa kanilang lugar. Pero dahil menor de edad, agad din silang nakakalaya. Ang pamunuan naman ng barangay na kinabibilangan ng mga bata, may mas mabibigat daw na problema na pinagtutuunan ng pansin. Pag may nahuli sila, turnover din dito sa barangay at pinatawag namin mga magulang dahil mga minoridad pa kasi yan eh. Namin pa-advise na ang bata bago makagawa sana ng malaking kasalanan ay dapat sa magulang muna ang advice namin sa kanila is bantay-bantay yung mga bata na dapat hindi makatawid sa kabila. Hoy! Baba na ka dyan! Baba! Baba na! Sa ganitong sitwasyon, malayang nagagawa ng grupong pirates ang kanilang operasyon. Habang nagtuturuan ang mga otoridad kung sino ang may responsibilidad na ituwid ang mga batang pirata, walang katiyakan kung kailan sila hihintong umakyat ng barko at isugal ang kanilang kinabukasan.